Kamusta guys? Meron ulit tayong Vivo na brand at nakita ko sa ads, tinatawag siya bilang gaming smartphone. Kaya today's video ay itong Vivo Y03 ang ating bubuksan at i-review. Tingnan natin kung swak nga to pang gaming. May dalawang colors dito sa Y03 natin. Merong gem green at itong kulay itim na pinili ko. Sa capacity naman ay merong 464 at 4128. Buksan na natin ito guys para ma-install ng games. Ito na siya guys, maliit lang yung box nitong Y03 natin dahil walang kasamang AC adapter yung package niya. Pero bilan nyo lang din ang kasabay na 15 watts sa charger. Dahil yung kasama nito ay SIM ejector pin, USB Type-C cable, clear phone case na jelly type, at instructions manual pati yung warranty card. Sa parts naman tayo guys, nasa right side ng phone ay volume buttons at power button. Wala siyang fingerprint sensor na kasama. Nasa left side naman ay SIM card SD card slot, pwede dyan 2 SIM kasabay ng micro SD. Nandito sa top side yung speaker ng phone and sa bottom side naman ay nandito yung microphone, Type-C port at yung 3.5mm jack. Sa likod ay yung 13 megapixel main camera at yung flashlight ng phone. Simple lang yung layout nitong Y03 natin na may pagka-glittery ang texture at gawang plastic material yung back panel nito. Okay na tayo sa parts ng phone, start na natin yung Android para ma-check yung specs niya sa loob at lagyan na din natin ng games. Ito na siya guys, nag-open na at na-setup ko na din. Mabilis na rin siya para sa akin, 6.6 inch HD Plus ang screen, IPS LCD na may 90Hz na refresh rate, FunTouch OS ang operating system based on Android 14. MediaTek Helio G85 ang processor, octa-core na CPU, 5,000 mAh ang battery, matagal na yan malobat guys. 64GB ang storage nitong akin. And 4GB RAM tapos meron siyang additional na 4GB. Naka-enable na yan by default. Ito guys, si multi-turbo yung naka-feature sa banner ads na may mga functions katulad ng acceleration engine as well as thermal stability. I-check natin yung itsura niyan mamaya habang naglalaro. Dito naman bukod sa Google Play Store, meron din siyang V-App Store. Kapares lang din sila ng functions na pang-download ng apps or games, pero para sa akin, mas gusto ko pa rin mag-download sa mismong Play Store. Ito naman guys, yung mga sample images and videos captured ng ating Vivo Y03 smartphone. Sa games naman tayo guys, pero napansin ko pwede mo taasan yung sounds niya up to 150% bilang audio booster mode at mas malakas siya kumpara sa karamihan na nahawakan kong 6.6D na sukat. And swabe yung galawan natin dito sa Metal Slug, kaya perfect tong phone na to sa mga 2D games. Sa MOBA games naman guys, katulad nitong Mobile Legends, medium settings ang recommended with high frame rate, kaya pwede na rin siya pang rank games. Tapos kung mapapansin nyo, merong maliit na bar sa left side para ma-open yung game boosting niya na may mga iba't ibang features katulad ng esports mode, voice changer at iba pa. Dito naman sa CODM, wala siyang gyroscope pero malalaro mo naman siya at least medium setting, kaya pwede na rin tong Y03 natin dahil stable naman sa mga FPS na games. Sa Diablo Immortal, possible for medium up to high setting ang pwede sa kanya. Pero suggestion ko is medium setting ka lang
dahil medyo iinit yung phone natin kapag nakapula na yung device load. And isa pang RPG na HSR, medium setting din tayo kaya okay ditong Vivo Y03 sa mahilig sa ganitong laro at sakto na rin siya pang daily grind natin. At ito naman guys yung Antutu benchmark results ng ating Vivo Y03 smartphone. Conclusion natin guys, sakto na siya pang gaming pero hindi siya actual na gaming focus na phone. Meron lang siyang additional features sa setting na multi-turbo or game acceleration engine pero palagay ko walang specific chip na nilagay dito at meron din naman sa ibang smartphone na may Helio G85 ang CPU na similar boosting capabilities pero iba lang ang tawag. Kaya ang punto siguro ng Vivo dito ay makapag-gaming ka pa rin na swak sa budget mo, sa camera niya ay satisfied naman ako, malakas na rin ang speaker niya at naka Android 14 na din ang operating system. Kaya overall, sulit na rin siya bilang balance ng gaming sa medium setting at daily usage mo for other applications. And salamat guys sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like and follow para mapanood nyo agad susunod na unboxing ng mga Vivo smartphones.